inyong future. Future, together. Kasi maraming hindi kinakaya. Alam niyo ba yun? Mataas yung statistics ng broken marriages in the first 5 years. Worldwide. Worldwide yun, hindi lang sa Pilipinas. Yung statistics. So, kung may mga tanong kayo about sa inyong status ngayon, okay na yan magtanong. Sagutin natin kasi baka status din siya ng iba. O baka mayroong may idea na maganda. Because ang buhay natin ay umiikot lang sa idea. Kung ano yung idea na nasa loob ng ating katauhan, yun ang basis natin for decision making. Tama? Kaya pag yung mga idea na natutunan mo simula childhood up to now, diyan nagbabase yung iyong reaksyon sa mga bagay-bagay. Pag madalas kang manood ng telenovela, yun ang nagbibigay ng edukasyon sa'yo. No? Sa cellphone mo, puro telenovela pinapanood mo. Yun ang nagtuturo sa'yo ng edukasyon. Okay? Kaya be careful what you hear or listen for. Dahil yun ang magtuturo sa'yo na mga bagay tungkol sa mundo. So today, marami tayong babaguhin ng mga paniniwala ninyo. Bibigyan ko kayo ng mga thought-provoking questions. Thought-provoking questions. Kagaya ng, tama bang tumira ako sa aming magulang? Tumira kami sa aming magulang? Tama ba? Ano pa? Tama ba na kapag pera niya, pera lang niya, at pera ko, pera din niya? Tama kayo? Ay, mga tamang na gano'n, di ba? Siguro may mga nagsasama na dito sa inyo. Meron na nagsasama? Living together? Meron na? May mga babies na? O baby? Meron na? Meron kayong mga napapansin siguro sa inyong pagsasama na sa tingin nyo normal. Dahil nararamdaman o nararanasan din ng iba. No? Maring may napapansin na kayo gano'n. Okay? Do we have foreigners here? Only one, brother? Foreigner from which country? Romania. Romania, wow. That's different from Italy? Different? Little speak. Okay. Romania. You are still from Europe. Did you know that most of our education came from Europe? Ha? Alam mo ba yan? Hindi ba? Hindi ba yan? Hindi galing sa East yung ating mga edukasyon. No? Kasi hindi natin maintindihan eh. No? Mga Chinese character. Pagsasama na nyo, yung relationship niyo ay nakikilala nyo ng isa't isa. No? Kahit pa paano. Sino dito yung less than a year lang nagkakilala? Meron ba? Less than a year lang tapos magpapakasal na. Meron? Wala? O yun. Ilang months na po kayo? Mga 1 year na. So talagang siya na, ha? Siya na. Okay. How about yung 2 years, 3 years? Meron? 2 years? 3 years? 3 years? 2 or 3 years? Ito yung courtship level or yung mag-on level before nagsabi ng yes, pakasal tayo. Ha? Yun, ha? 5 years above. Meron? Oo, dami, ha? 5 years above. Okay. May 10 years na ba? Meron dito? 10 years? Yes. 5 years there. 12? Wow. Yan yung talagang walang hiwalaya. 12 years, matibay na yan. Kasi nga, yung statistics, first 5 years, struggle. Puro struggle yan. Alam niyo kung bakit? Merong hinahanap yung nature ninyo sa katawan ninyo na hindi niyo mapigilan, hindi niyo control, pero hinahanap niyo. At malalaman niyo mamaya. Okay. Nag-aral ako ng philosophy, nag-aral ako ng psychology, nag-aral din ako ng Bible, nag-aral din ako ng batas sa lupa. Batas natin, konstitusyon, family code. Nag-aral ko po lahat yun. Kasi yung trabaho ko requires me to study all of them. Bakit? I need to know answers
to every question. Dahil involved kami sa legal matters. Adoption, annulment, nullity, divorce, ng Muslim, etc. So sabi ko, is it normal? Yan. PMC, LGU. Yung may Dr. Basso. Yan, Dr. Basso. So pakiusap ko lang ha, no cellphone, wala mag-entertain ng text or call. Baka may ma-miss kayong sinasabi ko, yun pala yung solusyon sa problema nyo balang araw. Sa araw na kayo ay nagbabatuhan ng kaldero. No? Saksi na. Itong seminar na ito ay required ayon sa batas. Kaya bago kayo bigyan ng lisensya para magpakasal, kailangan nyo umattend ng seminar. Sa social media, marami kayong magbabasa na ayaw umattend ng seminar. Kasi wala pa silang time, etc. etc. Alam nyo ba, ang cause ng pagkasira ng buhay ng bawat tao ay dahil lang sa ignorance. Alam niyo ba yun? Na dahil hindi mo alam, kaya hindi mo magawa. Ignorance lang ang cause. Kaya pag kayo nagkahiwalay someday, yan ay dahil hindi nyo naintindihan yung tinuro namin. Kahit na tinuruan namin kayo ngayon. Okay? Pag hindi naintindihan, taas kagad ang kamay. Huwag mahiya. Ha? Para mas malinaw yung ating usapan. At dahil ayaw natin maging ignorance or ignorant, kailangan nating mag-participate. Okay po? Mamaya maghahanap ako ng dalawang model o isang model, isang pares na model sa harapan. So, survey ako ngayon. Bigyan niyo ako ng mga bagay na kinagagalit ng babae at kinagagalit ng mga lalaki. Bigyan niyo ako, ha? Isang bagay na kinagagalit ng babae. Asang kamay? Isang pair? Minom. Alak. Si mister. O si boyfriend, no? Miinom ng alak. What else? Hindi na? Hindi nag-update. Hindi nagagalit ng babae yun. Hindi nag-update. Tunasan na. Kasama yun, ma'am? Kasama? Okay. Ano pa? Pinagagalit ng babae. Ano pa? Hindi na? Pinagagalit ng babae. Hindi nagkakalat. Lagi sa cellphone. Ano pa? Nabababae. Hindi naman. May sumagot nun. Kasi baka hindi lumabas sa survey, ano? What else? Nagagalit ng mga babae sa relasyon. What else? Nagsusugal? Ano pa? Nagsisinungaling. Ba? Buti ka sabi mo para nalalaman mo. What else? Bababae, nagsusugal, nagsisinungaling, lagi nasa cellphone. Ano pa? Wala na? Walang perang inaabot. Or kulang. Diba? Kulang. Ano pa? Walang perang inaabot. What else? Wala na. Pumunta na ako sa lalaki. Okay, so tandaan niyo mga sinagot niyo, ha? Mga bagay na kinagagalit ng babae. Ng babae, naninigarilyo, hindi niyo sinagot. Yung paninigarilyo, kasali yun. I-ex yung buhay mo, may iwan yuda, si Mrs. Diba? Hindi kayo magkasamang tumanda dahil sa kayuyosin mo. Bigyan niyo ako ng tao na buhay ng 80.
sa pagiging chain smoker. Bigyan niyo ako ng taong gano'n. May kilala kayo? Tumagal ang buhay? Despite being a chain smoker? Atay mo, ma'am. Ano pa? Wala na, sabutan na ako sa lalaki. Mga bagay na kinagagalit ng lalaki. Ma'am, nagil. Naging. Ano ba yung naging? Ano yung naging? Define naging. Totoo talaga yan, sir. Define. Kaya mo sir, define? Frequent na pagbubunganga sa mister. Pero sikong gumagano na gano'n. Oh. Frequent na pagbubunganga. Naging also means pangungulit sa isang bagay na hindi niya ginagawa. Kaya siya paulit-ulit. No? Oh, baka di niyo alam, girls. Hindi pwede pinong-force ang lalaki. Okay? Because nagging is harassment. Harassing. O, malalaman niyo mamaya kung bakit. Hindi pwedeng ganunin ang lalaki. Okay? Next. What else? Tagal gumilos. Mabagal kumilos. Ganun din ba iba? Yung ibang kalalakihan, mabagal? Oh. May sagot din ang science diyan. May sagot ang science. Bakit mabagal? What else? What else? Ayaw ng lalaki ninanak. Ayaw ng babae na mabagal kumilos. No? Bagal-bagal mo naman. What else? Kinagagalit ng lalaki. Uy, chance nyo na to. Ako katabi niyo yung pangasawa niyo. Hindi kayo salita. Anong bagay? Pwede mong ikagalit someday. Magdumi yung bahay pag uwi. Oh, maganda yung sagot na yun. No? Magdumi ang bahay. Disorganized na bahay. What else? Disorganized na bahay. O, pwede rin ikagalit ang mister nyo, yung babaeng hindi marunong magluto. May solusyon din yan. Hindi marunong magluto. What else? Pwede rin ikagalit ng lalaki yung babaeng mukhang losyang na. No? Hindi naalagaan sarili. No, sir? Tama, no? No? Hinayaan mo mukhang losyang. Kaya si Mr. titingin sa sexy ngayon. Maganda. What else? Kinagagalit ng lalaki. Nag-shopping ka na nag-shopping. Oh, wala ba sa isip niyo yun? Hindi naisip yun. Nag-shopping ka na nag-shopping. Naubos ang budget. Wala na kakainin next week. Oh, kagagalit niya ba yun? Hindi. Ha? Bakit babae sumasagot? Kagagalit niya yun? Husbands o hindi? Ha? Gusto nila mag-react. Mahiya kayo mag-react, no? What else? Nung umuwi ka, sa dami ng pinamili mo, sinita ka ng husband mo at sinabi mo pa yung husband mo na, ba't kaya gagalit? Pera ko naman to. Oh. May ganun, di ba? Mas mataas sahod ni misis. Matagal ko lang gusto bilhin to. Hindi mo mabili-bili. Oh, naku. Matutuwa ka sa'yo pag narinig mo yun. Oh, matutuwa siya. Ako, sinagtungan pa niya. Mas malaki nga sahod ko kaysa sa'yo. Oh, tutuwa ka? Oh, di rin. Ikaw, sir, tutuwa ka? Oh, di rin. Ikaw, sir? Wala nung hindi. Oh, diba? So, yun yung mga bagay na nagpapa-stress sa atin. Pansin nyo? Ha? Nagpapa-stress sa'yo o nagpapa-stress sa kanya? Hindi natin nalalaman na meron tayong nababiolate. Anong nababiolate natin? Yung natural design sa ating katawan. Binabiolate ng asawa mo. Ano yung natural design? Pag sinabing natural, is from the word nature. Diba? From the word nature. Ibig sabihin,
Hindi mo invento, hindi mo control, but it is there. So, sagot ng science, dahil sa dami na nag-asawa before, na hindi magkasundo, kaya inimbento nila ang divorce. Sa dami na nag-asawa na hindi magkasundo, nag-aral yung science. At tatuklasan ng science na ang babae daw ay created to be emotional. Ano ibig sabihin ng emotional? They will say things according to their feelings. At ang lalaki, na-discover ng science to be logical. Ano yung logical? They speak things according to what they think. Kaya magkaiba ang babae sa lalaki. Okay? Ulitin ko. Women, ladies, are created to be emotional. They will always say what they feel, not what they think. Nagets nyo? Ang lalaki ay logical daw. They will always say what they think, not what they feel. Okay? So based from that scientific findings, meron na kayong basihan ngayon paano kayo magre-react sa isa't isa. Okay? Now, alam nyo ba na kung saan galing ang scientific findings na yan? Kasi hindi naman nasagot ng philosophy. Ganap ako ng sagot sa philosophy. Hindi ko makita. Kahit sino-sino philosopher, binasa ko, pinag-aralan ko. Wala silang sinasabi tungkol sa nature ng babae. Ang sinasabi nila, alam nyo kung ano common sa kanila? Si Buddha, si Confucius, Friedrich Nietzsche, Carl Jung, and all the other scientists. Iisa lang sinasabi nila. Connect with nature. Lalo na si Buddha, very specific sa dyan. Connect with nature. You cannot violate nature. And that includes you, us, as human beings. Kapag nag-malfunction ang relationship ninyo, that means you are violating the nature of your spouse. Pag ika-away, kasi, di ba, tama yung it takes two to tango, tama yun. Ibig sabihin, pag nagka-problema yung isa, affected ang isa. Gets nyo? Pag yung isa naman ay nagka-problema, nai-stress, ibig sabihin, galing sa'yo yung stress. Galing sa'yo, baka may ginawa ka. Or hindi ka ginagawa. Kasi hindi mo alam eh. Kaya nga you cannot do things that you don't know. Hindi na. Amay, pag-usapan din natin yung batas ng tao. About sa family ko. So, logical ang lalaki at emotional ang babae. Maybe that's why mabagal kumilos ng lalaki, isa-isa yung mga binigay nyo kanina, mabagal kumilos, because iniisip pa niya yung gagawin niya, pinag-aaralan pa. Kung kumisa naman, babae mabagal, pero physically. Diba? Physically. Sa lalaki, it takes time. Nag-loading pa yan. Lalo na kapag ninanag mo, maingay ka, lalo nagtatagal yung loading process. Ha? Nauuna yung inis eh. Okay? You are forcing your husband to do something na hindi pa nag-process sa kanya. Pinipilit mo na siyang gawin. Kaya paulit-ulit. Eh kung hindi ka naman nag-asawa ng PWD, no? Excuse me for the word. Kung hindi naman PWD yung napangasawa mo, huwag mong ganun din. Girls? Okay. Buo naman ang katawan, malinaw ang tenga, malinaw ang mata ng inyong katabing husband, groom-to-be or groom. Hindi kailangan kulitin. Di ba no, sir? Okay. Bilis ang sagot, di ba? Sister, balik ka. Ha? So, pag-usapan natin ito tatlong parts, yung orientation. Although mamaya nandun na yun sa PSA at pala si John. Sila magtuturo yung part niya. I will teach you 2 and 3. Yung principles of marriage. Now, let's talk about principles. Principles. Alam ko, yung common answer ninyo ay paniniwala. Pero hindi ito paniniwala. Principle is first law.
coming from the word prince. From during the time of kingdoms, may mga hari, di ba? Yung mga gobyerno for kingdom, may anak, prince or princesses. They are called first in line to the throne. Yun ang meaning ng prince. Okay? To know the truth, bigyan ko kayo ng basis. To know the truth, you have to go backward. Check from the origin, etymology. Para nagsimula yung word. Nandun yung true meaning. Nandun yung tamang meaning. Nandun yung truth. Nandun yung katotohanan. Because truth means original information. Okay? Truth means original information. So if we talk about principles, it's from the word prince, first, and pause. First in line to the throne sila, kaya first, then pause, followed by the word Greek. No? It means fundamental, tenet, doctrine, root, basis. Pag ginugil niya, yung meaning ng principle. It will give you the meaning of fundamental, tenet, basis, or pinag-umpisahan ang lahat ng bagay. Na hindi subject sa iyong debate. Hindi subject sa iyong kondisyon. Hindi subject sa iyong mga rason. Because it was there even before we were born. It is a law na nakakalutang na hindi natin nakikita pero nandyan. Existing. Yun ang nagbibigay ng order sa planetary system. Maging sa ating buhay. Okay? Tindihan niyo na? That's principle. Na hindi niyo pwedeng i-violate. Kaya hindi natin naiintindihan, tayo mga human beings ay natural products. Natural products din tayo. Okay? Kaya wala pa ako nakitang scientist na kayang magbuo ng human being na hindi dumadaas sa siya ng babae. No? Hindi naman successful yung cloning. Hindi pa rin normal na tao yun. That's why they are resorting to AI. Artificial intelligence, na galing din sa computer. Diba? Yung mga tinatry nilang i-clone na tao, hindi normal, hindi natural. Hindi successful. Hindi tatagal ang buhay. Okay? Kaya kayo, natural products as male and female. So, inaanap ko yung sagot sa problema ng bawat male and female na nag-aasawa. Hindi may bigyan ng philosophy. Pero they only say one thing in common. Yung sinabi ko kanina, connect with nature. Do not violate nature. Kaya yung hiningi ko mga examples kanina na pinagagalit ng lalaki at pinagagalit ng babae, yan ay nature. At you cannot violate. Because ang punishment or penalty ay built-in. Ano ibig sabihin ng built-in? Automatic yung punishment. Kahit hindi kayo magpunta sa korte, nangyayari ang punishment. Okay? Halimbawa, sinaktan mo yung asawa mo, emotional man or physical, sinaktan mo. Ang effect niyan ay built-in. Kahit hindi pa kayo pupunta sa korte, gigil na gigil ka na sa asawa mo. Naintindihan nyo? Built-in yung effect. Parang gravity. Punta ka sa rooftop, tumalon ka, you violated natural law. Ihigupin ka talaga pababa. Built-in ang punishment. At yung mga iba-ibang laws para na-discover ng mga scientists, law of inertia, law of thermodynamics, etc. Those are law that we cannot afford to violate because it has built-in punishment. And that includes violating the natural design of each other. Okay? So, I'm the founder, managing director of the CIDP Law Group, Philippines. We advocate the building of stronger marriage foundation, happier families, productive individuals, and profitable businesses in the Philippines for the next generation. I am Dr. Angelo Ibase. I love to study. That's why you can see, alam niyo, hindi lang yan, hindi na kasya. No? Hindi na kasya yung mga
diploma courses, seminars na inatinan ko. But those are the major courses that I took just to make myself knowledgeable of everything. Para hindi ako mabola, hindi ako ma-scam, hindi ako maluloko ng kahit sino. Gusto niyo ba yun? Hindi kayo naluloko ng kahit sino. Oh, yun mo pala eh. Kahit asawa niyo, di ba? Hindi kayo maluloko. Oh. Because knowledge gives you peace of mind. Tama? The more knowledge you have, the more peace of mind it gives you. At alam niyo kung sino pinaka-required na maging knowledgeable sa mag-asawa? Alam niyo kung sino? Lalaki. Lalaki. Why? Because deep in your hearts, ladies, deep in your hearts, hinahangaan niyo yung mga lalaking matatalino. Di ba? Hinahangaan niyo yung mga lalaking may paninindigan. Hindi nagtatanong sa mama niya bago magdesisyon. O sa tatay niya bago magdesisyon. Yung kayang manindigan sa desisyon niya. Hinahangaan niyo. Di ba? Lalo na yung mga lalaking may pangarap. Hinahangaan niyo, di ba? Kaya required sa bawat husband na nag-aasawa or groom na nag-aasawa ang maging knowledgeable sa lahat ng bagay. Because the moment na kayo ay na-depress, mga kababaihan, na-depress, kanina kayo hinging guidance. Kanina. Sinong una yung dapat lapitan? Yung husband. Tatakbo ka ba agad sa daddy mo for advice? Diba? Pag binaipas mo yung husband mo, tumakbo ka agad sa daddy mo, eh, mas naktan niya. Tama siya? Oo. Diba? Anong tingin mo sa husband mo? Wala ka lang? Pwede masabi ng wife mo yan kapag talagang wala kang alam. Na every time tatanungin ka, kukonsultahin ka, hindi ko alam eh, tanong mo natin kay daddy. Frustrate yan. Because of the design of marriage. Now, meron tayo family code. May batas tayo. Yes. Pero alam niyo ba kung saan galing yan? Yung nakasulat doon? Galing lahat din yan sa pag-aaral ng science. Because di sila pwedeng mag-quote ng Bible because of the separation of church and state. Sa Constitution, alam niyo yan? Separation of church and state. Because yung Bible ay ginawang religious book. Hindi po yung religious book. Ha? It's a book of law. It contains natural law. Nauna pa yun bago magkaroon ng mga religion. That even yung Judaism, meron na silang Book of Moses na basihan. Kinolekta lang yan ng mga Bible books. Kinolekta lang yan until it becomes one book. Okay? At dahil walang paliwanag na binibigay sa Bible, nagka-interest ng science to discover what's happening. So sabi doon, meron doon sa first 5 books, mababasa nyo, merong bawal kainin ng mga pagkain. For example, yung isdang yung walang kaliskis, bawal kainin nyo. Bawal ng Diyos. O, tinukusan ng science, ba't kaya? Yung pala, may mataas na mercury content. Yung lahat ng isdang walang kaliskis. Mercury content, kasi malalim yung part daw na nilalamoy nila eh. Malaki ang mercury supply sa area na yun. So, anong effect sa tao pag marami kang kinain isda na walang kaliskis? Ang effect nun sa sakit ulo mo because of the mercury. Kasi yung pandemic, kung papasok ka sa mood, tututukan ka ng ano sa ulo. Di ba? Masakit yung ulo ko tuwing uuwi ako eh. Doon ko naalala, dahil pala yun doon, sa mercury na pula. Kaya, siguro na marami nagreklamo, sa kamay na lang. Pansin nyo, sa kamay na nila tinatapat nila sa ulo. O doon nyo po, para kapira pa rin. Because of that, what else? Pinagpas ng science, bakit kaya nag-utos ang Diyos doon sa Bible na husbands, love your wives and do not be harsh to them? Yung pala yung reason. Emotional pala yung babae. You cannot be harsh to the woman.
Kaya ang mga lalaki should know how to communicate with their wife na hindi harsh. Na kahit pa sabihin mong direkta, totoo naman sir magastos siya. You cannot tell that directly. Word for word. Di ba ma? O sabihin ka, gastadora ka. Di ba girls, harsh yun? Harsh hindi, magsagot, salita. Ha? Harsh. Mataba ka na, taba mo na. Harsh hindi. Harsh. Oh, how to say it nicely to your wife? Mataba, how to say it nicely? Bawasan yung grocery. Okay. Magre-react din yan. Oh. Kailangan justify mo. Bakit kailangan bawasan ng grocery? Explain. O doon gagani pagiging logical mo. O yun. Alin sa grocery? O alin daw doon. O i-itemize. I-itemize. Ano yung nagpapataba? O diba? Nakukuha talaga sa pag-uusap eh. Diba? Pag inunahan mo ng sigaw, ng galit, ibig sabihin, gusto mong masunod ka kagad. Which is wrong. Kasi hindi nakuha yung side niya. No, diba? That's principle. We cannot also violate that. Ano pa ang harsh sa inyo? Nagluto ka. Mrs. Ang unang reaksyon ni Mr. ang alat naman ito. Kahit na totoo totoo naman maalat Oh. Harsh yun, hindi. Harsh. Harsh sa'yo? Hindi ka pumikipot. Tagal mong sumagot. Itutuloy niya yun. Susunod na luto mo kasi hindi ka nag-react. O pag first time mo nagluto, excited ka, di ba? Patakot-takot na tawad ginawa mo. Nagbook ka pa. Tapos una sasabihin ng husband mo, ala. Frustrating ka, di ba? Di ba, ma'am? Sumugot ka para malaman niya kagad. Harsh. Hindi pwede maging harsh sa babae. Dahil nasa Bible yun. Kaya nga sa tinapos ng science, they are emotional. So anong solusyon? You should know how to communicate na hindi harsh. Para mo sasabihin na gastadora ka na hindi harsh. Paano? Testing. Para alam nyo na pag nandun na kayo sa situation nyo. Yung hindi masakit. May lambing pa sa dulo. May lambing. Paano sasabihin? Meron akong kausap na engineer, ang bilis mag-isip. Kasi nga, binigay ko example yung maalat na reaksyon sa luto. Ang bilis ng engineer, sabi niya, honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Di ba nakakatawa yun? Magagalit ka ba no? Hindi ka magagalit. Di ba? Mapapaisip ka. Bakit yan siya sabi nag-sale yung asin? Ang galing, di ba? So kung bawat husband may ganong ability na hindi direct sa babae, naku, daming masayang wife. Lagi siya napapatawa. O diba? Pag ang husband kala mo militar. Ba't ang alat nito? No, ginagawang military yung bahay niya. Oh, how to say gastadora in a nice way. How to say it? Yes, try. Try nyo. Ako, sir? Kailangan ng bagong cabinet. Kailangan bagong cabinet na mas maliit. Mas malaki. Mas malaking cabinet. O sige, sabihin mo nga, practice. Sabihin mo, sir, practice. How to say it nicely to your wife. Gastadora. How to correct it. Sige nga. Say it. Lakas mo, sir. Lakas mo. Hindi kailangan natin ng bagong cabinet. Dahil? Matutuwa lalo si Mrs. Kasi hindi ko naman kinukorek eh. Di ba? Kailangan na natin ng mas malaking cabinet.
Kasi dahil mong binibili. Wala nang matutuwa yun. Hindi titigil yun sa pagsashopping. Naparami. What else? Try pa, try. Try. O ibahin ko. Sinagot-sagot ka. Ininsulto ka, husband. Hindi mo ito kayang mabili. O, ano reaction mo? Siyempre tayo, pag nasasaktan, di ba, ang tendency natin, i-depensa yung sarili natin. Di ba? Sa marriage, hindi pwede. Gira yun. Pag dinepensa mo sarili mo. Ininsulto ka. She violated your nature. Di ba? Insulto yun. Violation din yun sa sinasabi ng Bible na respect and submit yourselves to your husband. Paano ka magre-react siya? Kulang talaga. O, sinabihan ka ni Mrs. Hindi mo ito kaya pili. Taga mo nang gusto bilhin ito eh. Kaya pinili ko na. O, ba't ka nagagalit? Pera ko naman ito. O, anong reaction mo, sir? Ha? Loading pa? Loading? Di ba, masakit yun? Ganunin ka? So, ang husbands, pag hindi violent yung nature niya, hindi siya pinalaking violent eh. Hindi siya nakakanood ng mga violent scenes or movies. Tatahimik lang yan. Tatahimik lang. Hindi ka kakausapin the whole day. Ha? Parang babae, oo. Pag na-disrespeto ang lalaki, tatahimik lang. Kung meron siyang non-violent nature, tatahimik lang. Hindi ka sasaktan. Pero hindi ka papansinin. As in, hindi ka nag-exist sa mundo. Oo. Darating ka? Okay. Ganun lang. May couple na nagpunta sa akin last week. Meron ding nababiolate na nature, yung babae. Kasi stressful na yung pagsasama nila eh. Tatlo na yung anak nila. At yung husband niya, buwan na raw siyang hindi pinapansin. Months. Oo, maabot ng months. As if wala siya sa mundo. Kahit na umuwi sila sa isang bahay. Anong cause? Alam niyo kung ano? Ayaw pagbigyan sa sex. Every time na kakalabitin siya, ayaw niya. Tatlo na anak to na. So, tinanong ko yung babae, takot ka ba uling mabuntis? Hindi naman, sir. Basta ayaw ko na eh. Love na eh. Para bang sex na lang yung bumubuhay sa aming pagsasama. Pag pinagbigyan daw niya sa sex, okay siya. Maayos ka usap after. Pero pag hindi niya pinagbigyan, ayun, tumatakbo ng buwan na hindi siya pinapansin. Kaya gusto na rin makapaghiwalay. Violation leads to another violation. May naunang na-violate before pa sa kumalapit. Meron. So, tinanong ko yung pagsasama nila. Ikaw ba ay mahiling magsagot-sagot sa husband mo? Oo, sir. Nilalabanan ko na siya ngayon. Dahil sa equality. Sabi kasi ng equality, pantay daw kami. So, hindi na ako pumapayag na inaapi-api. Palaban na ako ngayon, sir. Gano'n. Oh, okay, what do you get now? Ano pa? Pag nag-uusap pa kayo sa bahay, paano? Malumanay o address ba yung problema without shouting at each other? Hindi, sir. Pagka tatalo na kami, lumalabas na siya ng bahay. Or minsan, pupunta na lang sa sala, hindi magsasalita, magse-cellphone na lang palagi. Or mag-movie, mag-isa. Okay, papuntay mo dito yung husband. Usap kami. Teka muna, baka may third party siya. Wala naman siya eh, lagi lang nasa bahay.
Kung ano nangyari ng pandemic, nawalan siya ng trabaho, sir. Simula nun, na-down na siya. At lalong na-down nung namatay yung lola niya. Bakit? Bakit na-down nung namatay yung lola? Yung pala, lola yung nagpalaki. Lalong na-depress. Kakukuha lang ng trabaho a few weeks ago. Pag pinagbigyan daw niya sa sex, normal, nagiging normal ulit, masaya, maayos kausap. Pero pag kinanggihan niya, ayun. So ano yung na-violate kaya? First, before yung sex, refusal. Ano yung na-violate kaya? Because this incident ay may nauunang violation before this. Okay? May nauuna pa yan. So, atras tayo pabalik. Pag hindi nasunod yung love and respect, pag yan first na violate, susunod-sunod na yung effect niya. Kung susunod-sunod na. So dahil pala sagot, si Mrs. Hindi na siya natutuwa, wala na raw siyang lang maramdaman. Hindi na siya nagre-respeto. Binigyan na niya ng kondisyon yung utos na respeto. Pinabasa ko sa kanya sa Google. Nag-type lang kami. Wala tayong excuse ngayon. Nasa Google na yan lahat. Ano ba ang need kasi ng lalaki sa araw-araw? Ang by need. Yung isa-isa namin. 1, 2, 3, 4, 5. Basahin. Sino malakas ang data? Isa-isayin natin. Sino malakas data? Paki-Google nyo nga. 5 daily needs of a husband. 5 daily needs. Paki-Google po. 5 daily needs of a husband. Daily yun ha. Walang holiday. Araw-araw. O, masaya ito pag-usapan. Yung website, patios.com. 5 daily needs of your husband. Patios.com. Kuha na? Patios.com. 5 daily needs of a husband. Nandiyan? Okay. Number 1, pakibasa po. The need to feel respected. The need for reflection. Yung laman mo. A man's need for respect is every bit as strong as his need for sex. Even in those moments that when he doesn't deserve your respect, still give it and you'll be affirming him and bringing out the best in him. Ironically, your husband usually needs your respect the most in those moments when he deserves it the least. Pakitagalog mo, no? Explain. He needs to be respected at all times. Kahit siguro everyone naman deserves to be respected even they don't deserve it. Kahit daw gigil na gigil ka, ibigay mo pa rin yung respeto. Walang batuhan. Diba? Kahit gigil na gigil ka sa husband mo. Oh. Walang gera. Tama? Number 2. Ikaw, ma'am. Pakibasa, ma'am. Number 2. Number 2, the need for reflection. Most men have a hardwired need for daily silent reflection. They need to unplug and decompress. This isn't an excuse to lounge on a recliner all night, drinking beer and watching Sports Center. But do your best to give your husband some time daily to have a few moments of uninterrupted time to reflect and decompress. Pakitagalog, ma'am. Explain. Anong time? Me time. Yeah, me time. Tapos, bigyan daw ng chance yung husband Na magkaroon ng time by for himself. himself. For what purpose? What reason? Para mag-start. To decompress. Decompress. Dahil sa pagiging logical ng lalaki siguro, sabi ng science, kailangan ilabas yung mga nako ng information para magkapasok ng bagong information o idea. Di ba? So, ang klase pero, oo, matutuwa. Tutuwa talaga kayo dito. Sabi ng science eh.
Pero tandaan niyo, ano sabi niyan, ma'am? Is it a few moments or a few days? Moments, ang bilis. Oh, a few moments means a few hours. Ha? Sa akin, binigay ng asawa ko 3 hours, maximum. A day. Oh, yung 2 to 3 hours na yan, hindi niya ako ini-store, hindi niya ako tinitext, hindi niya ako nakikialaman. Nandun lang ako sa office ko. Oh. Okay? Few moments, hindi a few days, ha? Hindi ko lang yan. Baka maalala. Sabi ni Sir doon, few days eh. Kaya magbabagyo ko mag-isa. Ha? Walang ganon, Sir, ha? Number 3. Sino pa? Ma'am, nakuha mo? Number 3. The need for sex. The husband doesn't always have a stronger drive than the wife, but most men list sexual fulfillment and frequency as their number 1 or number 2 need in marriage. Daily intercourse may not be possible or practical, but make frequency a priority. Kapag pumasok sa marriage life is nakabind na kayo both partners. So, yan, need ng sex. Since yan, kahit sa biblical need is, yung sex is designed for marriage couple. Kahit daw imposible na araw-araw, make, ano yung word? Make frequency a priority. Because it's the nature of a man to produce sperm, release sperm every 2 to 3 days, sabi dito ng science. Pag medyo bata-bata pa. 2 to 3 days, kailangan i-release ng lalaki yan. Kanino i-release? Kanino? Sisters? Sagot? Kanino? Sa asawa. Hindi sa kapitbahay. Hindi kay bestie. Ha? Oh. Ha, wives? Kaya kailangan ko ituro sa inyo to kasi pag hindi nyo alam, baka tumanggi kayo ng tumanggi, you are violating the nature of your husband to release. Pag bata-bata pa lang naman yun eh, every 2 to 3 days, kailangan niya mag-release. Pag kakaedad na, baka nagiging once a week na lang. No? Sa edad ko, ano wala ako, once a month. Sa edad ko. Oh. Huwag i-violate ang nature. Yun ang nangyari doon sa mag-asawa ko ng kwento ko kanina. The need for sex. Kung paano, ikaw ang sasalo niyan, sister. Kung paano mo man saluhin, baala kayong dalawa, usap kayo. Hindi ko na ituturo yun. Ha? It's a natural need ng lalaki. Kaya mag-alala, pumunta tayo sa babae. Ha? Wait lang kayo. Number 4. Sa'yo, ma'am, nakuha niyo? Hindi abot yung mic eh. Ma'am, ikaw uli ha. Ayan. Ganda pag-usapan to, di ba? Number 4. Number 4. The need to feel productive. Men can give big levels of satisfaction, energy, and self-respect from what they produce. They withdraw their career and or service. Men want to know their work is making positive difference, affirm your husband, work inside and outside the home, and look for ways to encourage and support his endeavors. Okay, explain, ma'am. Explain. Yung pag nag-asawa na daw, need ng lalaki na, ano ba yun? Hindi ko Ulit. Basta ulit. Para maintindihan natin to. Tulungan mo, sir. Parang hirap Walang time. Ikaw lang husband. Parang hirap i-explain. Yung lalaki nga daw, may gain deep levels of satisfaction, energy, and self-respect from what they produce. So, self-respect. So, yung lalaki nagkailangan din ng respeto sa kanya, sa sarili niya. So, syempre pag lalaki,
Wala teacher. Okay. Ang lalaki competitive. Okay? Competitive by nature. Lalaki, gusto na yung makapag-compete. At makakuha ng recognition, ng commendation. Pag hindi yan nakuha, lulugo-lugo ang lalaki. Tama, sir? Meron kang boss na ikaw naghihirap, masolve yung problema, pero yung boss mo ang nagtitake ng credit. Di ba? Masakit sa atin yun, di ba? Ikaw nagpakahirap, ikaw may idea, tapos may isang supervisor na tinitake yung credit. Pag umuwi ang husband, nalulugo-lugo. Wala siyang recommendation na nakuha. Kanino niya kukunin? Yung pagpuri na hindi niya natanggap sa labas. Kanino niya kukunin? Sa asawa. Sa wife. Hindi uubra na nasa-sermonan mo yung husband mo na ganito. Tagal ko na sinasabi sa'yo, mag-resign ka na dyan eh. Kulit mo, hindi ka niniwala sa akin eh. Hindi yun ang gustong marinig ng husband niyo. Tama, sir? Anong gusto niyo marinig? Support. Alam mo, kaya kita pinakasalan kasi alam ko magaling ka. O, di ba sarap pakinggan, no? O, kaya kita pinakasalan, bilib ako sa iyo eh. Huwag mo pasinin yung mga yan. Tama, ma? O, pag binaligtad mo, kasi hindi mo alam yung turo na ito, pag binaligtad mo, sinisisi mo siya, sinisermonan mo siya, hindi niya gustong marinig yun. Nasusunod, hindi ka na niya gustong kausapin. Bestie na niya, kausap mo. O yung ex niya. Lalo na kung marunong magbigay ng praise yung kanyang ex. O, hayaan niyo ba yung mangyari? Hayaan niyo, ma'am? Kaya know this and apply. Number 5. Bibilisan na natin. Ako, wala na ako sa time. Number 5. Nakuha mo, ma'am. Number 5. Pabasa natin dito sa kapila. The need to feel strong. Every little boy wants to grow up and be a superhero, and grown men still hold those same desires to be strong and heroic. Regardless of how much or little we can bench, press, or the size of our love handles, we want to feel like powerful protectors of our families. A wife's words and actions have the power to make a husband feel like a hero. So, build him up and help him become the best version of himself. Explain. Husband po ba? Sa maliit pa lang daw po yung bata, parang katulad po kanina, na kailangan po nilang kasi po, ang boy po, or kailangan, ay sila po dapat magpo-protect sa family. So po, habang maliit pa lang po sila, ini-encourage na po natin na pagsabihan po natin yung mga anak natin na sila po yung mga ano ba ito? Sila po yung mas strong po para pag eventually lumaki po sila, magkaroon ng family, sila po yung masasandalan ng sarili ng pamilya. Napansin niyo ba kahit na mga adult kagaya natin, gusto natin yung mga Superman, Batman, no, mga superheroes, nagkiklik sa mga tatay din, hindi lang sa nanay, sa mga bata. Because we have this strong desire to be superhero all the time. Na maging bida lagi sa bahay, sa pamilya. Natural yun, na hindi natin mapigilan. Because we were designed to be protectors of our family, tama? O, kapag nanghina, because may oras naman talaga nanghihina tayo, di ba? Depressed. A wife's words and actions, ano sabi? A wife's words and actions have the power for the husband to become hero again. Connected doon sa unang sinabi natin. Ang galing-galing mo nga eh. Kaya kita pinakasalan eh. Ha? A wife's words and action. Inspiring dapat ang sinasabi din sa husband. Otherwise, pinaligtad mo yan, hindi kanya kakausapin. Because you violated his nature. Na kailangan niya matanggap sa'yo.
Yung papuri, yung praise. Ha? Sa babae talaga nang gagaling yun eh. Kaya nga laging may love interest si Superman eh. Laging nilalagyan ng babae sa movie. Di ba? Pag nanghihina siya, di ba, magpapakita lang si Lois Lane. O, papakita lang sa eksena, malakas na uli. Okay? 5 things. So, isa-isayin natin uli. Number 1 is the need to feel respected. The need for reflection. The need, pangatlo, the need for sex. Number 4, the need to be productive. Number 5, the need to feel strong. Galing ha? So may reference na kayo ha? Punta tayo sa babae. 5 daily needs of a woman, of a wife. 5 daily needs. Google. Allpro.com. Ibilisan na natin. Wala na akong time. 5 daily needs of a wife. Five daily needs of a wife. Allpro.com. Nakuha? Nakuha ma'am? Nakuha? Allpro.com. 5 daily needs. So, sa likod naman ako magtatanong ngayon, ha? Needs of a wife. Sir, pwede pakibasa number 1? Lakasan mo lang yung boses mo. Yan. Ha? Allpro.com. 5 daily needs of a wife. Nakuha po. You have to participate para mas maintindihan yung ating session. Nakuha, sir? Ikaw ang basa, sir? Number 1. Lakas mo lang. Number 1 is sleep. While the average person needs 7 to 8 hours of sleep at night to function at peak performance, women are naturally drawn towards needing more sleep than men. Many days, my wife will go to sleep before me and also wake up after me the next morning, and guess what? It's okay. Our wives need the extra rest and we should be pleased for them to get it when possible. Paki-explain nga, sir. Bali, mas nangangailangan ng mas higit na rest or sleep yung mga babae compare sa lalaki. And dapat hindi maging negative ang dating sa atin. Dapat nga ma-appreciate pa natin na nakapagpahinga sila ng mas matagal. Yun, thank you, sir. Thank you for that. Alam niyo ba, scientifically proven na mas matibay ang buto ng lalaki kaysa sa babae? Scientifically proven. Sa mga lalaki, can work for longer hours, 10 hours, 12 hours, pero sila, kayo, kaya nyo, trabaho 12 hours. May limit yung katawan nila. Bakit? Let's go back to the Bible. Ang lalaki came from the dust. Ang babae came from where? Padyang. Kaya, ang babae originally made from flesh ng flesh na. Samantalang lalaki made from the soil. Matigas, matibay, magaspang. Kaya yung muscle nila medyo malambot. Napansin niyo pag nalidikit kayo sa babae, medyo malambot sila. Ha? Diba? Because it is made of flesh. Kaya nang makita siya ni Adan, this is now, ano sabi niya? This is now bone of my bones and flesh of my flesh. Hindi yan nasagot ng mga philosopher. Tinuklas ng science. The man was designed to have stronger bones saka makapal na muscle. Ano purpose? May purpose yan. Hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng binigyan ka lang ng matibay na buto. May purpose yun. Ano yun? So you can provide. For the family. Diba? Ang design ng katawan ng babae, hindi rin sila pwede may stress. Hindi pwede may stress. Kapag ikaw mismo husband ang nangi-stress sa wife mo, iiksi buhay niya. Okay? Gusto nyo makasama ng matagal wife nyo? Lagi naka-smile, masaya dapat lagi yan. Magre-reflect sa kanila yung ginagawa ninyo sa inyong wife. Ha? Diba? Happy wife, happy life? Oh, because of the husband's effort na ginagawa niya. Pag nanganak yan, yung asawa niyong babae, kailangan niya na mas maraming tulong. Kami nga mag-asawa,
pinag-uusapan namin, kahit science, psychology, nanganak siya last November. Tapos dadaan siya lumaki braso niya. Ang binubot yung baby namin, nakakaya niya, tatagalan niya. Sabi niya gano'n, no? Siguro kaya pinapataba ng Diyos ang babae after manganak, para lumaki yung braso, makayanan yung pagkarga. Sa baby, oo nga, tama. Gano'n kami mag-usap. Lagi kami tatanong, tapos yung sagot, nakikita namin, na-realize namin agad. Okay? So, give enough rest for your wife. Ha? Husbands? Hindi porke napapagod ka na sa kapuprovide, tapos nakita mo yung asawa ko, tulog ng tulog. Itapawa ko naman, hoy. Huwag yung gagawin din yung wife mo. Ha? Nag-asawa kayo eh. Ikaw yun, husband. Ha? Kaya may matibay kang buto at katawan. Pag inabuso mo yan, hindi ka makapagtrabaho longer hours. Dinagdagan mo ng inom, dinagdagan mo ng sigarilyo, dinagdagan mo pa ng babae, wala. Hindi ka makapagtrabaho longer hours. Next, number 2. Sir. Dali. Basa. Word of affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, and that she is valued. While as a man who are our wife, we are pursuing us and our roles. We need to make sure that we are constantly feeding affirmation for the child. And life as well. She thrives upon being approved by peaceful means, by way of daily compliment, praise in front of the kids or unhated notes of love and appreciation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful to you, and that she is loved. Pag-explain mo rin. Sa explanation ko yun, sir, lagi ko dapat na pinupuli ang iyong asawa para magkaroon kayo ng magandang sagot. Gustong-gusto ng mga babae yan, marinig. Hindi once a week, kundi every day, araw-araw. Masiguro nilang love na love mo siya at mahalaga siya sa buhay mo. Di ba, ma'am? Oo. Kasi isang araw na hindi mo masabi yan, iisipin mo, may iba ka na. Di ba? Iisipin mo, may iba ka na ba? Nakalimutan mo mag-I love you kanina umaga, oh. Ano ba yan? Kanina umaga lang ako hindi nakapag-I love you, may iba na kaagad. Ganyan sila mag-isip, advance. Kaya wag kang mag-fake na sabihin niyan araw-araw. Ha? Okay? They want to feel secure. And what? Na ikaw lang ang umiikot sa iyong mundo. Siya lang yung umiikot sa mundo niya, sa mundo mo. Okay? Number 3. Sir. Number 3, quality time. More than anything else, your wife wants from you. She wants more of you. And especially, more of your time. She wants you to talk to her, to spend time with her, and connect with her on an emotional and spiritual level as her husband. The only way that this can happen is through intentional spending and sharing regular moments of time, prayer, and dreams together. So sinasabi lang dito sa quality time, kailangan may time pa rin kayong hindi kayo puro trabaho, kailangan may time pa rin kayo para mag-usap, magsimba, kayo lang sir. Yun. Quality time. Araw-araw, ha? Hindi every week. Yung babawiin mo sa Sunday na lang, overtime ako ngayon eh. Huwag ipagpalit ang asawa sa trabaho. Mas madaling maganap na trabaho. Pero pag negative sa iyo, hindi ka talaga makakaroon ulit yung trabaho. Okay? Huwag ipagpalit ang asawa sa work. Pag sinabi ng boss mo, may overtime ka. Ay, teka lang sir, nagluto ng favorite na ulam ko yung misis ko eh. Ina-expect niya, di-dinner kami together. Ha? Pag yung boss mo, understanding, o bibigyan ka nun, ha? Family time yun eh. Pag understanding. Pag hindi understanding, hiwalay, no? Hiwalay sa asawa, yung boss mo, problema yan. Depende yun sa hugot niya kasi. No? So, para daw mangyari ang quality time, kailangan intentional. Pag sinabing intentional, ano sabihin nun? Sinasadya. Planado. Nasa alarm.
nasa schedule. Sinadya eh. At ito pa, sabi ng scientist, 15 hours a week ang kailangan ng mag-asawa. 15 hours. So, how much time yan in a day? Divided by 7. That gives you about 2.5 something? Diba? Oh. Dalawang oras ang kailangan ng asawa mo sa iyo, husband. Para lang makipagkwentuhan, sabihin niya lahat ng nangyayari sa kanyang opisina, pati yung mga nangyayari sa baby niyo. Excited ikwento yan? Ha? Habang wala kayo sa work, habang wala kayo sa bahay, siya yung nasa baby, tuwa niya ikwento sa iyo pag uwi. Kaya? Kaya, husband? Kaya? Kaya, okay. Very good. Pang-apat, number 4. Number 4, sir. Number 4, detailed communication. As a man, we're satisfied with coming home, giving our wife a kiss, and giving to rest. How was your day? Good and more good to go, but more than your wife needs your lips at the end of the day. She needs your ear. She has a plenty of things to say. You actually ask questions and make yourself available to just listen. She also wanted to know more details, not less, about you and your day. As well, a good husband must learn to be both a good communicator and a good listener. Okay, explain, sir. Ano po siya, especially very sweet. Hindi lang po yung, parang nag-advise po siya, huwag niya po yung kiss and hug niya po. Para maging strong po siya sa pag-work and then sa family niya po. Yan. Ano yung title? Anong item? Detailed communication. Detailed communication. Di ba, girls, di kayo satisfied na isang statement lang? O, for example, may client na nilibre ka, husband. Pinag-usapan yung business, no? Business meeting, nilibre ka. Kainan kayo dalawa sa restaurant. Tapos umuwi ka na. Kinento mo sa wife mo. May isang client na tinreat ako for dinner eh. Oo, okay na yan. Hinatid ko na siya. Asa mo hinatid? Hindi sapat yung hinatid lang, di ba? Di ba? Hindi sapat sa inyo. Kailangan detalyado. I-volunteer mo na. Otherwise, magiging FBI yan. Husband? Saan mo hinatid? Anong oras? Anong lugar? Anong kanto? Anong pangalan ng street? O, kahit na hindi naman niya pupuntahan yun, gusto lang niya malaman sa'yo. Kasi they need detailed communication. At hindi lang yun, anong kinain nyo? Di ba? Tatanong mo rin yun, ma? Anong in-order niya? Anong in-order mo? Detalye ang kailangan ng wife. Ha? Huwag kakalimutan niya, husband, ha? Kaya kung ayaw mo mairita, husband, i-volunteer mo na lahat ng information. Okay? Kasi magtatanong pa yan, o baka nag-goodbye kiss pa sa'yo yun, ha? Unahan nyo na, walang goodbye kiss. O ano, nanginaya ka? Kagano'n, hindi ka pa ng wife mo. Okay, number 5. Number 5 ba? Okay, number 5. Sino? Pasa. Yung naka-pink. Sir, di ko pa narinig boses mo. Alam ko, naka-ready ka. Number 5, non-intimate physical affection. Every day, your wife needs you to hug her, to give her a kiss, and tell her that you love her. She needs non-sexual expression of your physical affection. This might include brushing up against her as you walk by in the kitchen, wrapping your arm around her on the couch, or simply holding her hand while walking together through the store. All of these things non-verbally communicate your love. They communicate to her that she is yours and you're thankful for it. Okay, explain, sir. Sir, yung non-physical, yung parang lambing na lang. Parang, simpleng bigla ako yayakapin, ano mo lang siya na special pa rin siya sa'yo. Kasi after ng marriage siya, mawawala rin yung nagiligawan kayo. So, ano lang, lambing-lambingin din na special pa rin siya. Yes, thank you, thank you.
Non-intimate physical affection. Hindi kailangan sex lagi ang ibigay para mapasaya si Mrs. Ha, husbands? Meron sila mas higit na kailangan. Alam niyo kung ano yun? Affection. Affection. That's how they spell love. Affection. Gusto nila lagi tinatouch, niyayakap, tinahugs. Di ba, ha? Gusto niyo yun? Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman kung bakit? Because she is your baby. Galing yan sa katawan mo. Nauna tayo ng anak kaysa sa kanila. Para kung nako sa ng Diyos, na pag nag-asawa ka, lumabas sa katawan mo yan, baby mo yan. How do you treat a baby? Gusto lagi natin hinakas yung baby, di ba? Hindi natin pinapaiyak, hindi sinasaktan, hindi ginugutom. What else? Hindi hinahayaang umiyak. Ganon din sila. Dahil ayon sa pag-aaral, lahat na ng cause ng pag-iyak ng babae ay dahil sa lalaki. Meron siyang hindi ginagawa. Okay? Yun lang ang papaiyak sa iyo eh. Hindi ka maniiyak na wala kang iPhone eh. Diba? Iiyak lang ang kababaihan pag sila ay nasaktan dahil sa pagiging harsh mo. Okay? Dahil hindi lahat ng oras hindi kailangan sex. Pag hindi ka malambing, husbands, required ka na ngayon na maging malambing. Meron kaming couple na kinaka-counseling. Japanese yung husband. Hindi niya ugaling maging malambing. Hindi niya ugaling. Talagang ganyan lang. Para lang friends. O ayan, nagre-reklamo yung wife. Nung sinabi namin sa Japanese siya, ayun, nagsimula na lang maging malambing. Nagiging happier sila ngayon. So, review. Number 1, 5 daily needs of your wife. Sleep. Number 2, word of affirmation. Words of affirmation. Number 3, quality time. Number 4, detailed communication. Number 5, non-intimate physical affection. Huwag kalilimutan, ha? Nasa Google, hindi ko dala. Nasa inyo na ngayon, may reference, ha? Okay, wala kailangan natin mag-conclude. Family code, marriage meaning. Pakibasa, sir. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into accordance with law for the establishment of conjugal and family life. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation, except that marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this law. Okay. Special contract daw ang marriage. Pag may nabasa kayong special na salita, that means mayroong ordinary. Okay? Pag ordinary, pag-usapan natin, under the civil code, ito ay isang kasunduan na kayong dalawa yung nag-set ng terms and conditions. Okay? Ordinary contract, kayong dalawa yung nag-set ng terms and conditions. Parang business partner lang. Ito ang investment ko, ito ang share ko, ito dapat ko matanggap. Okay, ganun din ako. Ito ang share ko, investment ko, ito ang dapat ko matanggap. Pumapayag ka, that's the law between the two of you. Basta walang nababiolate na law, morals, public policy, or custom. Okay? Igagalang ng hukom ang inyong kasunduan na ordinary contract. Sa marriage, special contract daw. Na ang masusunod na ay what? Yung batas na nakasulat. Hindi na yung inyong mga kondisyon. It is the foundation ng pamilya. Remember, ito daw ang marriage, ito ang family, at sabi ng gobyerno, pundasyon daw kayo ng gobyerno, ng bayan. Ha? Nabasa niyo? Constitution? Family is the foundation of the nation? Okay. Pag maraming problema ang nasyon, ang bayan, bumabalik sila patras sa family. Bakit? Kasi yung social ills galing sa family. Bakit nagkakaroon ng malfunctioning sa family? Kasi mayroong marriage na problematic. Tapos tayo ulit pabalik.
Bakit problematic ang marriage? Kasi merong wife na nagre-reklamo at may husband din na nagre-reklamo sa isa't isa. Nakuha niyo na? Ganon ang nagiging effect sa atin ng malfunctioning marriage. Lumalabas sa bahay. So, sabi ng gobyerno, ng batas natin, hindi na kayo ang masusunod. Batas na masusunod. Article 68, assignment nyo. Article 68, nandun ang job description nyo as husband and wife. Article 68 hanggang 72, family ko. Basahin ang job description nyo. Nasa Google din yan. Okay po? Ha? Ang pwede lang daw masunod sa inyong marriage, yung inyong ari-arian na minana kung meron man, or savings kung meron man. Pwedeng hindi mo dalhin sa marriage yung savings mo, at ganoon din siya, pwedeng hindi niya dalhin sa marriage. Kasi ang marriage kailangan ng funding, di ba? Anong kailangan sa marriage? Yung tuition ng mga bata, pambayad sa renta, pagkain niyo, pamasahin niyo, etc. So kung meron kang minana, dadalhin niyo ba yan sa marriage? Para pagkuhanan din ng source ng inyong gastusin. Dahil pag yung asawa mo nangutang na hindi mo alam, doon din kukunin niya sa mga mana mo, kahit wala ka namang kaalam-alam sa utang niya. Ahabulin ng batas. Kaya nauso ang prenuptial agreement. Doon na kayo pwede magpasok ng terms and conditions. Okay po? So dahil time na ako, any question? Any question po? Taas na ang kamay. Magtanong na po abang dito pa ako. Ang aking module ay designed para sa whole day. Minsan 2 days pa to, 3 days. So tandaan po na ang marriage ay hindi na tungkol sa inyo. Tungkol na ito sa pagkakaroon ng godly offspring. Kaya gusto nyo magkaroon ng disiplina ng Pilipino sa mga susunod na henerasyon, kaya mo magmumula yan. Maglabas kayo ng mga batang disiplinado. At kailangan hindi ka ng tatay. Become the lawgiver in the house. It's the father who should be the lawgiver. Anong trabaho ng nanay? Law enforcer. Kung ibigay ng law ni daddy, i-enforce ni mommy. Hindi kayong parehong lawgiver, isa lang. Naintindihan po? Ha? Kaya pag may mga batang na-train sa loob ng bahay para sumunod sa batas, eh, ang saya-saya ng community natin, ang saya-saya ng society. Lahat disiplinado, pag nakita ng red, talaga, stop. Diba? Hindi tatawid kahit naka-green. As simple as that. Pero hindi natin nagagawa ngayon. So, happy life, happy marriage, happy family is our priority. Kami mismo, priority namin yan. Gusto namin na masaya pamilya, o di lahat ng kilos namin, naka-align doon sa gusto namin masaya. Hindi niya ako ini-stress, hindi ko siya ini-stress. Masarap yun, di ba? Yung gano'n. So, the fate of the next generation lies sa inyong lahat. Sa mga respetadong tatay, respetong tatay, responsabling tatay at nanay na submissive at supportive sa kanilang mga husbands. Okay po? Clear? Malinaw Magsisimula po yan sa atin. So remember that we are just managers on earth. Wala tayong hawak sa kamay. Wala tayong pinanganak. Tumutubad tayo. We don't own anything. That's proof na wala tayong pag-aari. Ano man dumating sa buhay natin, anumang bagay na ma-enjoy natin, pag yan ang mismanage mo, mawawala. Kasama dyan ang anak, asawa, friends, at resources. At na mismanage, pwede mawala. So sabihin sa katabi, anong mga tawagan ninyong dalawa? My darling, my honey, my babe, we are just managers. Sabihin sabay-sabay, go. Ano, nagbubulungan, no? Sabihin mo na malakas, go! I vow to manage you very well. Ayun. I vow to manage our marriage and family very well.
Let us manage well this institution together. Okay, thank you. Like and follow us sa Evangel Life Mentor, BCIDP Exclusive School for Couples. So, feedback, question, anything? Wala na tanong? Wala na? Mag-message lang, ha? Sa amin sa Facebook. Thank you. My sincere prayers for the success of your marriage. Nanap niyo ako. Nalito kayo. Sigurado nalito kayo. Ang group photoshoot. Picture ako.